Biglang nanahimik ang Leopon, isa sa mga pinakamaselang restaurant sa puso ng Manhattan. Para bang tinamaan ng kidlat ang malinaw na kalangitan, matalim, biglaan at nakakagulat. Tumigil ang mga kumakain sa gitna ng kanilang kagat, mga kubyertos na nakahang sa hangin, at lahat ng mga mata ay nakatingin sa eleganteng sulok ng silid. Doon nakatayo si Marcelo Ortega, isang mayamang puting bilyonaryo na kilala sa kanyang malamig na tingin at mayabang na ugali. Bigla siyang tumayo mula sa kanyang upuan sa galit. Ang malambot na liwanag mula sa kristal na chandelier ay naglalaro sa kanyang perpektong tinahi na navy blue na Americana. Bawat tahi ay kumikislap sa ilalim ng gintong ilaw na nagpapalakas pa ng kanyang presensya. Nangangalit ang kanyang mukha habang nakatitig siya sa isang batang waitress na si Carmen Santiago. Nakitang-kita ang pagkabigla, ngunit pilit na nananatiling kalmado. Paano hinahayaan ng isang respetadong lugar tulad ng Leopon na katulad mo ang maglingkod sa akin? Sigaw niya. Ang boses niya ay parang talim na pumunit sa katahimikan. Tiningnan niya ito nang may pagkasuklam, para bang mababa ito sa kanya. Nanatiling nakatayo si Carmen sa lugar. Mahigpit na hawak ang kanyang pilak na tray hanggang pumuti ang kanyang mga knuckles. Ang kanyang uniforme na itim at puti na dati simbolo ng kanyang trabaho ay parang manipis na balat na halos hindi na maprotektahan ang kanyang dangal. Ang kanyang mga matang kayumanggi, dati ay puno ng liwanag, ay nabalot ngayon ng sakit. Ngunit nanatiling nakasara ang kanyang mga labi. Tumanggi siyang ipakita ang kahinaan. Napansin niya ang mga ibang customer na nakatingin sa kanya sa gilid ng kanilang mga mata. May halong pagkalito at pagkabahala sa kanilang mga mukha. Isang babae na nakasuot ng pulang sutla na damit ay yumuko at bumulong sa kanyang kasabay na lalaking kasama. Sa kabilang dako ng silid, isang matandang mag-asawa ang nagpalitan ng balisang tingin. Walang sino man ang nangahas na makialam. Napakabigat ng hangin na kahit ang isang bulong ay parang masyadong malakas. Hindi mo ba ako narinig? Muling sumigaw si Marcelo, mas matalim na ngayon ang boses. Itinuro niya si Carmen nang may pang-iinsulto. Sabi ko, ayaw ko na katulad mo ang lumapit sa mesa ko. Dumating ako dito para sa kalidad. Dagdag niya ng malupit, hindi para maging parte ng murang eksperimento ng pagkakaiba-iba. Ang mga salitang iyon ay parang sampal, nagkalat ang mga mahihinang buntong hininga habang ang hindi makapaniwala ay nauwi sa galit. Pati ang pianistang nasa sulok na hindi kailanman huminto sa gitna ng tugtugin ay napahinto, nasa ere ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng mga piano keys. Malapit doon, si Fernando Diaz, ang manager ng restaurant, ay nakatayo sa pagkabigla, maputla at walang masabi. Hindi niya inasahan na magaganap ang ganitong tagpo sa kanyang restaurant, lalo na sa ilalim ng kanyang pamumuno. Naramdaman ni Carmen ang higpit sa kanyang dibdib. Nahirapan siyang huminga. Naranasan na niya ang tahimik na pagkiling sa buong buhay niya. Mga tao na gumagawa ng maliliit na komento o naglalagay ng kakaibang tingin sa kanya. Ngunit hindi pa siya kailanman na insulto ng ganoon kalakas at lantaran sa publiko. Pakiramdam niya ay parang guguho na siya hanggang sa naisip niya ang mukha ng kanyang anak na si Carmela na nakangiti. Ang munting apoy ng pagmamahal at pag-asa ang nagbigay kay Carmen ng lakas. Si Carmela na nangangarap sumayaw sa entablado, naniniwala sa isang kinabukasan na puno ng posibilidad. Kailangang maging matatag si Carmen para sa kanya. Ginoo, sabi ni Carmen, kalmado, ngunit bahagyang nanginginig ang boses. Tinitigan niya si Marcelo ng diretso sa mata, tumatangging lumingon. Kung gusto ninyo, papasagutin ko ang manager tungkol sa inyong reklamo. Napatingin si Marcelo ng sandali, walang masabi.
Ang tahimik na tapang ni Carmen ay labis na salungat sa kanyang galit na pagsigaw at ilang mga bisita sa paligid ay tiningnan siya ng may bagong respeto. Ngunit hindi pa tapos ang galit ni Marcelo. Sa isang malakas na hampas, pinapalo niya ang kanyang kamao sa mesa na nagpatumba ng baso ng alak. Dumaloy ang malalim na pulang likido sa puting napkin na tila dugo sa niyebe. "Ayoko makipag-usap sa manager," sigaw niya. "Gusto kong umalis ka na." "Isang kahihiyan ka. Wala kang lugar na maglingkod sa katulad ko," umatungal siya. Puno ng galit ang kanyang mga salita. Ngunit hindi natahimik ang silid. Puno na ito ng damdamin. Tiningnan ng mga tao si Carmen nang may halo ng pakikiramay, galit at suporta. At sa sandaling iyon, naunawaan ni Carmen na hindi lang siya ang usapin. Ito ay tungkol sa bawat taong kailanman ay tinrato na parang hindi tao dahil sa kanilang itsura. Babaguhin ng gabing iyon ang lahat. Habang umiikot sa kanyang isip ang mga salita ni Marcelo, lalo pang naging malinaw ang larawan ni Carmela, parang ilaw na pumuputol sa dilim. Naisip ni Carmen kung bakit siya nanatili sa Lipa, ang marangyang restaurant kung saan madalas siyang hatulan dahil lang sa kanyang pagkatao. Pinagsikapan niyang makapasok doon sa kabila ng patuloy na mga tingin at komentaryo. Hindi naging madali ang buhay ni Carmen Santiago. Lumaki siya sa Queens, malayo sa kislap ng Manhattan. Ang kanilang lugar ay puno ng mga sirang gusali, makikitid na sidewalk at palaging may pag-iingat. Mula pagkabata, natutunan niya ang pakiramdam ng rasismo, ang mga kaklase na tumatawa sa kanya, mga guro na hindi naniniwala sa kanya, mga tindero na sobrang nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga magulang, mga simpleng tao pero masipag, ay ibinibigay lahat ng kaya nila para matiyak na may pagkain siya at ang dalawang nakababatang kapatid na lalaki. Ngunit kahit gaano sila magsumikap, palaging sinusundan sila ng kahirapan at diskriminasyon. Naniniwala si Carmen na ang edukasyon at determinasyon ang magpapalaya sa kanya. Nakapagtapos siya ng mataas ang marka sa high school at nangarap maging isang ballet dancer. Ngunit nagbago ang buhay niya ng bigla. Sa edad na 20 nalaman niyang siya ay buntis. Ang ama ng bata, isang taong pinagkatiwalaan niya, ay nawala agad nang marinig ang balita. Magdamag, naging target siya ng tsismis at panghuhusga. Nagsalita ang mga tao sa likod niya. Binansagan siya ng mga malulupit na palayaw. Ngunit hindi niya kailanman inisip na iwan ang kanyang anak. Alam ni Carmen na karapat-dapat ang kanyang anak sa pagmamahal at buhay, kahit gaano pa man kalupit ang mundo. Nang ipinanganak si Carmela, nagbago ang lahat. Nang tumingin siya sa mga mata ng kanyang sanggol, nangako siya, magiging matatag siya. Kinuha niya ang bawat trabahong kaya niyang gawin, naglingkod sa mga diner, naglinis ng mga opisina tuwing gabi, pati na ang paghuhugas ng mga damit ng kamay. Hindi siya tumigil sa pagtatrabaho, ngunit patuloy ang pagdami ng mga bayarin. Palaging sumusunod ang utang kay Carmen, parang anino na naghihintay na hilahin siya pabalik sa kahirapan. Pero ang pinakamasakit na pasanin ay hindi yung mga hindi nabayarang bill, kundi yung mga tahimik at araw-araw na diskriminasyon na kailangang harapin ni siya at ng anak niyang si Carmela. Kahit 7 taon pa lang si Carmela, alam na niya kung ano ang pakiramdam ng maiiwan dahil sa pinagmulan niya. Madalas makita ni Carmen si Carmela na tahimik na umiiyak sa kanilang maliit na kwarto, nalilito at nasasaktan dahil sa mga kaklase na hindi siya pinapalaro. Bawat luha ni Carmela ay parang isang punyal na tumutusok sa puso ni Carmen, pero imbis na sumuko, lalo siyang naging determinado. Sisiguraduhin niyang hindi kailanman mararanasan ng anak niya ang ganoong sakit habang lumalaki. Kaya nang makakuha siya ng trabaho sa Lipon, nakita ni Carmen na higit pa ito sa trabaho, isang bihirang pagkakataon para makagawa ng mas magandang buhay. Hindi lang basta isang marangyang restaurant ang Lipon na kilala sa mga mayayaman at makapangyarihan.
May reputasyon ito na halos imposibleng mapasukan dahil sa sobrang selektibo sa pagtanggap ng empleyado. Halos hindi ka paniniwala na isang babae tulad ni Carmen ang napili bilang staff. Mula simula, alam niyang kailangan niyang magtrabaho ng doble o kahit triple kaysa sa iba para lang makita bilang kapantay. Napansin niya agad ang mga subtle na diskriminasyon, yung mga puting kasamahan niya na parang hindi siya pinapansin, yung biglang tumitigil ang usapan kapag pumasok siya sa break room, at yung mga hindi komportabling tingin ng ilang customers kapag binati niya sila sa mesa, pero hindi ito nagpatumba kay Carmen. Araw-araw, gumigising siya bago sumikat ang araw, pinipiga ang uniforme hanggang mukhang bago, inuulit ang linya ng pagsiservisyo sa salamin, minimemorya ang bawat putahe sa menu, at pinag-aaralan ang buong listahan ng alak. Iniisip niya na kung ibibigay niya ang lahat ng kaya niya, baka makita rin siya bilang talentado at profesional. Pero ang mga masakit na salita ni Marcelo Ortega ay parang suntok sa tiyan. Sa loob lang ng ilang minuto, nawasak lahat ng pinaghirapan niya. Hindi lang ito insulto, parang pag-atake sa huling pinanghahawakan niyang paniniwala na may lugar pa rin sa mundo para sa katarungan at dangal. Habang nakatayo siya sa isa sa mga pinakamagarang kainan sa lungsod, alam ni Carmen na ito ay isang malaking punto ng pagbabago. Pero isang bagay ang tiyak, hindi niya hahayaang si Marcelo o sino man ang magdikta ng kanyang kinabukasan o ng kay Carmela. Kahit gaano kahirap ang daraanan, magpapatuloy siya. Dahil kung sino man ang nakakaalam ng kahalagahan ng hindi pagsuko, iyon ay si Carmen. Kailangan pa rin siya ng anak niya, kaya kailangan niyang manatiling matatag. Bawat araw sa Lepon ay sinusubok ang pasensya at lakas ni Carmen, lalo na pagkatapos ng gabing iyon kasama si Marcelo Ortega. Sa labas, nanatili siyang kalmado at propesyonal, pero sa loob, sumasakit ang puso niya. Ang malamig na mga titig mula sa mga puting kasamahan, ang masasakit na bulong na naririnig niya sa likod niya, unti-unting winasak ang kanyang espiritu. Mula sa simula, napagtanto niya na hindi siya kabilang sa kanilang mundo. Nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga kasamahan niya sa break, pero kapag pumasok siya, nawawala ang usapan. Bumabaling sila sa kanilang trabaho, iwasan ang mata niya at tinatrato siya parang hindi inaasahang sagabal. Sinubukan ni Carmen silang kausapin, magbigay ng bati at kaunting usapan, pero madalas sagutin lang siya ng maikli at malamig. Isang araw, nadinig niya ang pag-uusap ng dalawang waitress na sina Emma at Caroline sa hallway. Hindi nila siya napansin. Hindi ko maintindihan bakit siya kinuhanan, sabi ni Emma na may inis. Siguro para lang magmukhang inclusive, sagot ni Caroline. Hindi siya tatagal sa paglilingkod sa mga customer natin. Parang sampal ang mga salitang yon kay Carmen. Pinigil niya ang luha at dali-daling umalis. Sanay na siya sa paghusga, pero bawat bagong salita ay parang unang sakit pa rin. Pero hindi niya hinayaang masira siya ng kanilang maliit na isip. Sa halip, naging dahilan ito para lalo siyang maging determinado. Dumadating siya ng maaga araw-araw, minsan ilang oras bago ang shift niya para siguraduhing malinis ang bawat baso, maayos ang bawat mesa, at kumikinang ang bawat sulok ng kanyang istasyon. Hindi lang niya minememorya ang mga putahe at alak, pati na ang mga seasonal changes ng chef at mga tamang timpla. Gusto niyang handa sa anumang mangyari. Sa kalaunan may ilang regular na customer na napansin ang kanyang dedikasyon. Sa una, nagulat sila na siya ang nagsiserve sa kanila, pero pagdaan ng mga ulit, nagbati-bati na sila sa kanya gamit ang pangalan at nagkomento sa kanyang serbisyo. Ang maliliit na pagbati na iyon ang nagbigay lakas sa kanya. Pinapaalala nito na hindi lahat ay may galit sa kanya.
Pero hindi pa rin nawala ang diskriminasyon. Isang gabi na sobrang busy, na-assign siyang maglingkod kina Mr. at Mrs. Perez, isang mayamang mag-asawa na kilala sa paggastos ng malaki at mataas ang inaasahan. Paglapit ni Carmen sa mesa nila, tinignan siya ni Mrs. Perez mula ulo hanggang paa ng may malamig na tingin, halatang hindi natuwa. "Ikaw ba ang server namin ngayong gabi?" Tanong ni Mrs. Perez na may pagdududa, hindi niya iniwala ang mukha ni Carmen. "Opo ma'am," magalang na sagot ni Carmen. "Ako po si Carmen at ako ang mag-aasikaso sa inyo ngayong gabi. Sana magustuhan ninyo ang inyong panahon dito sa Lepon." "Oh," sagot ni Mrs. Perez, tumingin sa asawa na may tingin na nagsasabing marami siyang naiisip. "Akala ko iba ang maglilingkod sa amin." Walang sinabi ang asawa, nakatitig lang kay Carmen, parang hindi siya bagay doon. Ngumiti si Carmen kahit hindi komportable at sabi, "Gagawin ko ang lahat para maging espesyal ang gabi ninyo." "Sige na nga," buntong hininga ni Mrs. Perez, tinaboy siya. "Wag mo lang sirain." Sa buong gabi, reklamo si Mrs. Perez sa temperatura ng pagkain, lasa pati itsura, kahit maalaga ang chef sa bawat putahe. Tuwing sumasagot si Carmen ng magalang, pinapabayaan lang siya o hindi pinapansin. Sa dessert, sinadyang tinapon ni Mrs. Perez ang isang baso ng pulang alak sa carpet. "Tingnan mo," ngiti ni Mrs. Perez na puno ng pang-aalipusta. "Yung katulad mo, dapat sa paglilinis na lang magaling. Hindi ka talaga ang tamang tao para maglingkod sa amin," sabi ni Mrs. Perez, matalim at mapait ang tinig. Parang sampal ang mga salitang iyon kay Carmen. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay habang yumuko upang linisin ang natapong alak, pero hindi niya pinayagang mawala ang kanyang dignidad. Tuwid pa rin ang kanyang likod, matatag ang kanyang baba. Kahit gaano pa man kasakit ang insulto, ayaw niyang makita ng iba na siya ay mabibigo. Ang pagtatrabaho sa Lepon ay nangangahulugan ng pagharap sa tahimik na pagkapuot araw-araw. Ngunit alam ni Carmen na hindi lang para sa sarili niya ang kanyang ipinaglalaban. Para rin ito kay Carmela at sa kinabukasang pinapangarap niya. Lalo pang tumibay ang kanyang pag-unawa sa walang katapusang tahimik na digmaan na kanyang hinaharap sa restauran nang marinig ang mga puna ni Mrs. Perez. Ngunit nitong Biyernes ng gabi, may naramdaman siyang kakaibang tensyon. Mula nang pumasok siya, napansin niya ang pagbabago. Kumikinang pa rin ang mga ilaw sa malilinis na mesa at abala ang mga staff. Pero mas mabilis at tila kinakabahan ang kilos nila. Si Fernando Diaz, ang manager ng restaurant na bihirang magpakita ng emosyon, ay naglalakad ng nerbyoso sa pagitan ng mga mesa, halatang balisa. Nang makita siya ni Fernando, mabilis siyang nilapitan at ibinaba ang boses. "Carmen, may darating tayong napaka-importanting tao ngayong gabi. Si Marcelo Ortega ay nagpa-reserve ng huli na." Nanlaki ang tiyan ni Carmen sa pagbanggit ng pangalang yon. Si Marcelo Ortega, isa sa pinakamayamang tao sa New York, kilala sa kanyang lantad na rasismo at diskriminasyon. Matagal nang napabalita ang pagtanggi niya sa mga kumpanyang pag-aari ng ibang lahi at ang kanyang matapang at walang hiya na mga salita laban sa mga dayuhan. "Alam ko kung sino siya," mahinang sabi ni Carmen, pinananatili ang neutral na ekspresyon. "Pero, hindi ba ako ang maglilingkod sa mesa niya?" Mabilis na umiling si Fernando. "Hindi, si Julian ang assigned sa kanya. Mag-ingat ka lang, demandado si Ortega at ayaw natin ng kahit anong pagkakamali ngayong gabi." Tumango si Carmen, bahagyang nabawasan ng tensyon pero hindi lahat. Mabigat ang hangin. Nag-uusap ang mga kasamahan niya ng palihim, puno ng pag-aalala ang mga mukha. Alam ng lahat kung gaano kadaling sumunod ang problema kapag may kasama na tulad ni Marcelo Ortega. Makaraan ng ilang sandali, pumasok ang grupo ng mga tao na pinamumunuan ni Ortega mismo.
Parang hari ang kanyang tindig, malamig na mga mata ang nagmamasid sa paligid. Perpektong akma ang navy blue niyang suit, may puting crisp na damit sa ilalim na may monogram ng kanyang mga inisyal. Kumikislap ang mga sapatos sa bawat yapak. Kasama niya ang kanyang assistant na si Aaron Miller na mukhang magalang pero halatang kinakabahan, kasama ang dalawang malalaking security guard na nakasuot ng itim na parang mga agila ang mga mata na nagbabantay. Nanahimik ang restaurant. Ang mga kumakain ay sumilip ng palihim, may ilan na interesado pero karamihan ay halatang hindi komportable. May kakayahan si Ortega na alisin ang init mula sa anumang lugar na kanyang pasukin. Nilapitan siya ni Fernando, bahagyang yumuko, at dinala siya sa Table 9, ang pinaka-prestihiyosong upuan sa lugar. Mula sa kabilang dako ng silid, nakita ni Carmen si Marcelo na tahimik na nagmamasid, sinusuri kung karapat-dapat ba ang restaurant sa kanyang mataas na pamantayan. Bumalik si Carmen sa kanyang mga assigned na mesa, sinusubukang kalimutan ang kaba. Kitang-kita ang kaba ni Julian, ang waiter sa mesa ni Ortega. Pabalik-balik niyang inaayos ang mga gamit, pinaayos ang mga napkin at mga baso, determinado na hindi magkamali. Ngunit may ibang plano ang tadhana habang papunta si Julian sa kusina para kunin ang tray ng champagne. Napadaan ang kanyang paa sa isang naiwang lemon wedge. Bigla siyang nawalan ng balanse. Lumipad ang tray mula sa kanyang mga kamay. Bumagsak sa sahig, nagkalat ang mga baso at umagos ang bula ng champagne. Sumigaw si Julian, hawak ang kanyang bukong-bukong sa sakit, napapaligiran ng mga piraso ng nabasag na kristal. Lahat ay tumingin. Nagmadaling nilapitan ni Fernando si Julian, halatang nag-aalala. Nawalan sila ng pangunahing waiter para sa pinakamahirap na customer ngayong gabi. Tumingin siya kay Carmen ng matindi. "Carmen," seryoso ang tono niya, "kailangan mong palitan si Julian sa mesa ni Mr. Ortega. Alam kong biglaan ito, pero wala nang ibang pwedeng gawin." Nalumo si Carmen. Tiningnan niya si Fernando. Pagkatapos ay ang Table 9. Nakatingin na sa kanya si Marcelo Ortega, halatang hindi natuwa ang mukha niya. Naramdaman niya ang ginaw sa buong katawan pero tumango siya. "Naiintindihan ko," sagot niya. "Ako ang bahala." Inayos niya ang apron, huminga ng malalim para kumalma at nilapitan ang mesa ni Ortega ng may tahimik na determinasyon. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang malamig na titig ni Ortega na sinusuri siya. Ang pagkadismaya ay malinaw bago pa siya magsalita. "Magandang gabi, Mr. Ortega," mahinang bati ni Carmen. "Ako po si Carmen, ang inyong server ngayong gabi." Pinikit ni Ortega ang mga mata, may manipis ng ngiti ng pangmamaliit sa kanyang mga labi. "Sige," maikli ang sabi. "Sana kayanin mo. Ayaw kong ulitin ang sarili ko." Matulis ang tono niya, puno ng pagkapuot. Ramdam ni Carmen ang sakit ng mga salita pero nanindigan siya. May pakiramdam siya na magiging higit pa ito sa isang mahirap na gabi, isang tunay na pagsubok ng lahat ng nasa loob niya. Pero naisip niya si Carmela, ang matamis at matapang niyang anak na naniniwala na kaya ng kanyang ina ang lahat. At bigla, bumalik ang kanyang lakas. Kahit gaano pa kasakit si Marcelo Ortega, hindi niya hahayaang guluhin siya nito. Nang ipakilala niya ang sarili, nakita niya sa mga mata ni Ortega ang pagkadismaya, ang bahagyang pagtatangi. Pinag-aralan siya nito ng malamig, parang nagtatanong kung paano napunta sa lugar na ito ang isang katulad niya. "Ano nga ulit pangalan mo?" tanong niya. Pinalawig ang mga salita na parabang nagpapagawa ng pabor sa isang taong mababa sa kanya. "Ako po si Carmen, sir," ulit niyang sabi, mahina pero matatag ang tinig, tinatago ang kaba na kumakalat sa loob niya. "Ako po ang magiging pangunahing server ninyo ngayong gabi." Napikit si Marcelo, pinaliit ang mga mata. Tapos may bahagyang ngiti na parang panunuya. Sabi niya, "Carmen, nakakatuwang pangalan. Pero alam mo,
Nakapagkain na ako sa pinakamagarang restaurant sa buong mundo, London, Paris at kung saan-saan pa. Hindi ko madalas makita ang katulad mo na nagtatrabaho sa mga lugar na ito. Hindi malakas ang mga salita niya pero direktang tumama sa pagkatao ni Carmen. Dumaloy ang malamig na hangin sa katawan ni Carmen habang inaayos niya ang kanyang tindig. Makinis at tila kaswal ang insulto. Pero mas malalim ang dating kaysa sa inaasahan, ngunit nanatili siyang magalang sa tono. Sir, dumaan po ako sa masusing pagsasanay para matugunan ang pamantayan dito sa Lepon, sabi niya. Kumpiyansa po akong mabibigyan ko kayo at ang inyong mga bisita ng mahusay na serbisyo ngayong gabi. Napailing si Marcelo at medyo ngumiti ng may pangungutya. Ganun ba? Sige, aabangan ko kung gaano kataas ang mga pamantayan niyo. Lumingon siya kay Aaron Miller, ang kanyang assistant, na iwas-iwas ang tingin halatang kinakabahan ang mga bodyguard na nakatayo sa likuran nila parang mga estatwa ay walang reaksyon. Habang tumatagal ang gabi, tila determinado si Marcelo na gawing mahirap ang trabaho ni Carmen. Nang dinala niya ang alak na espesyal na inirequest nito, tiningnan niya ang label na parang nakasulat sa banyagang wika tapos huminga ng malakas na parang drama. Hindi ako makapaniwala na alam mo pang ang buksan nito, bati niya na may pangungutya. Malinaw na nag-i-invest talaga ang Lepon sa pagsasanay ng mga katulad mo. Tumama ito sa pride ni Carmen tulad ng bato. Nanginig ang mga daliri niya habang binubuksan ng bote. Pero hindi niya pinayagan ang sarili na mawala ang kontrol. Matatag na ibinuhos ang alak habang mahinahong sagot. Pareho pong masusing pagsasanay ang natanggap ko gaya ng bawat server dito, sir. Matatag ang boses niya, pero sa loob sumasakit ang puso. Ngunit hindi pa tapos si Marcelo. Nang ihain niya ang appetizer, maingat na inayos at ininspeksyon. Hindi man lang niya tiningnan ang pagkain bago nagbigay ng panibagong insulto. Sana hindi mo ito matapon, sabi niya. Kumikislap ang mga mata. Yung mga server na katulad mo nasisira ang hapunan dahil lang sa presensya nila. Naiintindihan ni Carmen na hindi lang ito bastos na salita. Ito ay sadyang pampublikong pang-iinsulto. Ilang mga bisita sa paligid ang gumalaw sa kanilang upuan, tumingin sa mesa ng may hindi komportabling ekspresyon, walang nangahas na makialam. Hindi malakas ang tinig niya, pero sapat na para marinig ng malalapit. Bawat malupit na salita ay nagpapaliit sa kanya na parang unti-unting binubura siya. Pero ginawa niya ang palaging ginagawa niya, nanindigan siya. Maingat na inilapag ang plato at may tahimik na lakas na sagot, tinitiyak ko po sir na maaabot ng lahat ang inyong inaasahan. Niliko ni Marcelo ang ulo at ngumiti ng may pang-uyam. Ay, nabigo na ako agad, sabi niya. Pero hindi naman ako umaasa ng marami sa simula pa lang. Bumalik siya sa pagkain nang walang ibang tingin, pero ang mga salita niya ay parang usok na nanatili sa hangin. Umalingaw-ngaw ito sa isip ni Carmen habang naglalakad pabalik sa kusina. Mabigat ang bawat hakbang dahil sa sugatang damdamin. Patuloy si Marcelo sa paghahanap ng mali sa lahat ng bagay, sa paglapit ng napkin, sa pagbigkas ng mga pangalan ng putahe, pati sa tono ng boses niya. Ngunit sa likod ng bawat maliit na puna ay iisang hindi sinasabi. Hindi siya kabilang dito. Hindi dahil sa serbisyo niya, kundi dahil kung sino siya. Pagkatapos, nang lumayo siya mula sa mesa upang kunin ang main course, narinig niya ulit ang tinig ni Marcelo. Mas mahina ngayon, pero malinaw pa rin. Yumuko siya kay Aaron at bulong. Kaya ito ang dahilan kung bakit pinipili ko ang mga server na talagang bagay sa posisyon. Hindi niya kaya ang mga basic. Nakakahiya na ang Lepon ay bumaba sa ganitong level para lang sa diversity points. Parang suntok ang mga salitang iyon sa dibdib ni Carmen. Pumasok siya sa kusina at yumuko sa dingding, hawak ang hininga. Nanginig ang mga kamay niya.
Ang sakit at galit ay sumabog sa loob niya. Pero tumanggi siyang umiyak. Yan ang gusto ni Marcelo, makita siyang masira. Pumikit siya at huminga ng malalim. Dahan-dahang inayos ang likod, pinunasan ang mga palad sa apron at muling binuksan ang pintuan ng kusina. Kahit ano pa man ang sabihin ni Marcelo Ortega, kahit gaano pa kabagsik ang insulto, hindi siya mabibigo. Sa paningin ng iba, maaaring isa lamang siya sa maraming waitress na nagtatago sa likuran. Pero sa loob, si Carmen Santiago ay isang babaeng matatag, isang babaeng nakalampas sa hirap ng buhay at hindi hahayaan ng isang mayamang mapang-api na agawin ang kanyang dangal. Sa likod ng pintuan ng kusina, huminga muli si Carmen, tinulak pababa ang bawat hiya. Masakit ang katawan sa stress, higpit sa dibdib dahil sa galit at lungkot. Pero tuloy lang siya. Hawak ang main course, isang mahusay na lutong Wagyu steak. Bumalik siya sa sahig. Nang makarating siya sa VIP table, muling nag-iba ang enerhiya sa silid. Humina ang mga usapan. Unti-unting tumingin ang mga mata sa kanya. Ramdam niya ang bigat ng buong restaurant na nakaatang sa kanya. Inilapag niya nang maingat ang plato sa harap ni Marcelo. "Sir, ito po ang inyong Wagyu steak," sabi niya. "Sana po ay umabot ito sa inyong inaasahan." Halos hindi tiningnan ni Marcelo ang pagkain. Nakatuon ang mga mata niya kay Carmen. At saka, nang may tinig na sapat na malakas upang makakuha ng atensyon, sinabi niya, "Alam mo, Carmen, naisip ko na at napagpasyahan ko hindi ka bagay dito." Ngumiti siyang malupit. "Hindi mo kasalanan. Mukhang desperado na ang lepon na magmukhang progresibo. Pagkuha ng mga taong tulad mo para lang mapahanga ang publiko. Nakakatawa talaga." Umakyat ang mga salita sa buong silid. Huminto ang mga usapan. Nakahawak sa hangin ang mga tinidor. Lahat ng mata ay nakatutok sa table siyam. Biglang tumigil ang tibok ng puso ni Carmen. Malinaw ang mensahe, inaatake niya hindi lang ang trabaho, kundi ang kanyang karapatang umiral sa lugar na iyon. Pumutok ang galit sa loob niya, mabilis at malakas. Pero nanatili siyang kalmado. Matatag at magalang ang sagot niya. "Sir, narito po ako dahil sa aking kwalifikasyon at pagsisikap," sabi niya. "Gaya ng lahat ng nasa staff, ang lepon ay tumatanggap batay sa kakayahan, hindi sa itsura." Napahuni si Marcelo. Tumalas ang tingin niya, ang tono ay puno ng paghamak. Sige na nga," biro niya. "Huwag mong lokohin ang sarili mo. Nandito ka para lang pagandahin ng imahe ng lepon, wala ng iba. Sa tingin mo ba karapat-dapat ka bang tumayo rito at maglingkod sa akin?" Ang tinig ni Marcelo ay parang kutsilyo na pumunit sa hangin. Bawat salita ay tumutusok sa dangal ni Carmen. Ngunit sa pagkakataong ito may nagbago sa kailaliman niya. Ang sakit na matagal nang bumigat sa kanya ay naging isang bagong lakas. Nagniningas ang kanyang mga matang maitim ng tahimik na apoy. Sa unang pagkakataon, hindi niya ibinaba ang tingin. Hindi siya umatras o nanginig. Tumindig siya ng mas matangkad, tuwid at hinarap ng diretso si Marcelo nang hindi natitinag. Sa malinaw at malakas na tinig na umalingaw-ngaw sa buong kainan, sumagot siya, "Ginoo Ortega, maaaring sapat ang pera mo para umorder ng pinakamasarap na steak, pero hindi mo mabibili ang respeto o kabaitan." Tumunog ang mga salitang iyon na parang kulog sa buong silid. Sandali, tumigil ang lahat ng galaw. Ang kalansing ng mga baso, ang mahihinang bulong ng usapan, nawala. Lahat, mula sa mga server hanggang sa mga bisita, ay tumalikod kay Carmen na puno ng hindi makapaniwalang tingin. Palaging siya ang tahimik, ang propesyonal na hindi nagdudulot ng gulo. At ngayon, narito siya, matapang na nakatayo laban sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa lungsod. Naisip ni Marcelo na parang nadismaya. Nagbago ang kanyang mukha mula sa mayabang, naging gulat, tapos galit na parang apoy. Kumibot ang isang kalamnan sa kanyang panga. Isang bodyguard ang bahagyang lumapit.
Ramdam ang tumataas na tensyon. Sa kabilang dako, namutla si Aaron Miller, nakatingin sa kanyang plato, ayaw makialam sa unos na unti-unting lumalakas. Hindi gumalaw si Carmen. Hinarap niya ang titig ni Marcelo at hinawakan ito. Marahang tumibok ang puso niya pero kalmado ang boses. Biglang tumayo si Marcelo, pinagsuntok ang mesa ng malakas. Kumalog ang mga pinggan, nag-alon ang alak sa mga baso. Ano ang sinabi mo sa akin? Ang paghihimagsik sa tinig niya. Alam mo ba kung sino ako? Paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa akin? Tumakbo ang puso ni Carmen, pero hindi nagiba ang boses niya. Opo, Ginoo Ortega, alam ko kung sino kayo. Pero hindi iyon nagbibigay sa inyo ng karapatang hamakin o insultuhin ng sinuman. Dito po ako nagtatrabaho at tulad ng lahat dito karapat-dapat akong tratuhin ng may dignidad. Nagsindi ang mga mata ni Marcelo. Itinuturo niya siya nang nanginginig ang daliri, halos hindi makontrol ang galit. Pagsisisihan mo ito, galit niyang bulong, pinapangako ko. At doon umalis siya ng restaurant. Sinundan siya ni Aaron at ng dalawang bodyguard. Ang mga pintuang salamin ay bumagsak ng malakas na parang huling palasyo. Ang katahimikang sumunod ay kakaiba sa lahat ng naranasan ng restaurant. Nakatayo si Carmen, ang dibdib ay umiangat at bumababa sa bawat hininga. Ang ginawa niya ay parang hindi makatotohanan. Nilagpasan niya ang isang hangganan na maaaring magbago ng lahat sa buhay niya, pero sa unang pagkakataon, tumanggi siyang manahimik, at iyon ay may ibig sabihin. Sa loob niya, unti-unting lumago ang apoy ng pagmamalaki. Nagsalita siya. Nanindigan siya, at kahit ano pa ang mangyari, may nagawa siyang hindi na mababawi. Ngunit mabilis na nawala ang sandali, pinalitan ng takot. Dahil alam niya ng mabuti kung sino si Marcelo Ortega at kung ano ang kaya niyang gawin. Sa kanyang kayamanan at impluensya, kayang wakasan ni Marcelo ang mga karera ng isang tawag lang. At ngayon, hamon na niya ito sa publiko. Nag-alulong ang restaurant ng pagkabahala. Ang mga bisita ay bulong-bulungan, nakakatingin ng palihim kay Carmen. May ilan na nakatungo na parang hindi makagalaw, habang ang iba naman ay tahimik na humingi ng bill at umalis. Ang mga mukha ay puno ng dikomportabling pakiramdam. Nilapitan siya ni Fernando Diaz, ang manager, namutla ang mukha, nanginginig ang boses habang lumalapit kay Carmen. Alam mo ba ang ginawa mo? Bulong niya. Hinamon mo si Marcelo Ortega, maaari niyang wakasan ang iyong karera bago matapos ang gabi. Nilunok ni Carmen ang lalamunan. Alam niyang tama siya. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ni Fernando na puno ng pag-aalala, nahanap niya ang kanyang boses. Pasensya na, Fernando, pero hindi ko matiis ang manahimik pagkatapos ng sinabi niya. Sumilip si Fernando sa paligid, ramdam ang tensyon sa kanyang tindig. Pagkatapos, dinala siya sa isang sulok, mahinang sabi, "Tama ka, Carmen, pero hindi laging pinapantayan ng mundo ang tama. Ang mga tao tulad ni Marcelo, kapag galit sila, hindi nila ito nakakalimutan. Maaari siyang magdulot ng seryosong pinsala." Hawak ni Carmen ang dulo ng apron, pinatatatag ang sarili. Mahina pero puno ng paninindigan ng boses. Naiintindihan ko iyon, pero kung patuloy tayong yumuko sa mga tulad niya, wala nang magbabago. Hindi agad sumagot si Fernando. Ang buntong hininga niya ay mas malakas pa sa salita. Pagkatapos ay muling bumukas ang mga pintuan ng restaurant. Bumalik si Marcelo, pumaspas siya sa kainan na parang bagyo, namumula ang mukha, naglalagablab ang mga mata, nakaantabay ang mga bodyguard, napasigaw ang mga bisita. Muling nanahimik ang lahat habang nilalakad niya si Carmen, ang galit ay lumalabas sa bawat hakbang. Tumigil siya ilang hakbang mula sa kanya, ang mga salita niya ay mababa at matalim, parang lason. Akala mo ba ay maliligtas ka ng mga matatalinong linya? Kayang-kaya kong wakasan ang buhay mo gaya ng pagkakakilala mo dito.
Itinuro niya ang daliri sa hangin patungo kay Carmen. Sisiguraduhin kong walang restaurant dito sa lungsod ang kukuha sa iyo muli. Ipagpapala mo na sana hindi mo binuksan ang bibig mo. Parang yelo ang mga banta, malamig at walang tigil. Pero hindi umatras si Carmen dahil sa halip na takot, may ibang umusbong sa loob niya, matatag at hindi mababasag na paninindigan. Yumakap ito sa kanya na parang baluti. Dumaan siya sa masyadong maraming hirap, nagtrabaho ng husto at may dalang maraming peklat para matakot sa isang bully na naka-Amerikana. Hinarap niya ang naglalagablab na titig ni Marcelo nang may tahimik na lakas. Hindi tumataas ang kanyang boses, ngunit bawat salita ay may bigat. Hindi ko po kayo ininsulto, Ginoo Ortega, matatag niyang sinabi. Tumanggi lang po akong tanggapin ang inyong kalupitan kung iniisip ninyo na ang pagtatanggol ko sa aking dangal ay dahilan para sirain ang buhay ko. Gawin ninyo ang kailangan ninyo, pero hindi ko pagsisisihan ang pagsalita. Muling nanahimik ang buong kainan. Nakatingin kay Carmen si Marcelo, halatang nabigla sa kanyang tapang. Sandali, lumitaw sa mukha niya ang pagkabigla bago ito napalitan ng galit. Pero hindi na siya nagsalita pa. Hindi man nagbigay ng anumang babala. Lumiko siya at nilakad palabas. Sinundan ng kanyang mga bodyguard at assistant. Bumagsak ng malakas ang mga pintuang salamin. Huling tunog, malakas at walang patawad. Nakatayo si Carmen nang di gumagalaw, ang puso niya ay mabilis ang tibok. Wala siyang nadama na ginhawa sa sandaling iyon, tanging malalim at umiikot na pakiramdam ng pangamba lamang. Alam niya kung gaano kalakas ang impluensya ni Marcelo Ortega at alam niyang hindi walang laman ang mga banta nito. Lahat ng pinaghirapan niya, ang buhay na binuo niya para kay Carmela, ay ngayon ay nasa bingit na. Paligid niya, nanatiling tahimik ang mga tao. Pinapanood siya ng mga katrabaho at bisita, marami sa kanila ay may kumpas ng malasakit sa mga mata. Lumapit si Fernando sa kanyang tabi. Ang mukha ay puno ng kaba, pero may halong respeto. Iniilag niya ang kanyang kamay sa balikat ni Carmen. Susuportahan kita sa abot ng aking makakaya, mahina niyang sabi. Pero maghanda ka, hindi ito magiging madali. Dahan-dahang tumango si Carmen, ang dibdib ay punong-puno ng damdamin. Ang pasasalamat ay hinaluan ng takot sa loob niya. Napagtanto niya na hindi na magiging ganoon pa ang buhay niya. Mula ngayong gabi, magiging iba na ang lahat. Habang unti-unting nawawala ang mga yapak ni Marcelo, na natiling nakatayo si Carmen, tila bato. Patuloy na kumakapit sa kanyang pandinig ang tinig ni Marcelo. Ang kanyang nakalalasong mga banta ay nakapulupot na parang tanikala. Isang nakakabinging katahimikan ng sumunod na pinutol lamang ng mga mahinang bulong ng mga bisitang nagpapalit-palit ng tingin na puno ng pag-aalala, paghanga at pagkabahala. Bumalik si Fernando sa kanyang tabi, ngunit hindi na nagsalita, isang mahinahong haplos lamang sa balikat. Tapos may nangyaring hindi inaasahan. Isang babae mula sa katabing mesa ang tumayo at mahinahong lumapit kay Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng init, ang mga matay mabait. Inilagay niya ang kanyang kamay ng magaan sa braso ni Carmen at nagsalita ng malinaw at mahinahon. Anak, ang ginawa mo ngayong gabi, matapang iyon. Totoong tapang. Kailangan nito ng totoong lakas para humarap sa isang makapangyarihang tao. Tumingin si Carmen pataas, mamasa-masa ang mga mata sa luha. Ang boses na yon, ang mga salita, tinulungan siyang mabasag ang ulap ng takot na bumalot sa kanya. Salamat po, bulong niya, nanginginig ang tinig. Hindi ko po sinasadya ang lahat ng ito, pero hindi ko na po kayang manahimik pa. Mahinang niyakap ng babae ang braso niya, ngumiti at bumalik sa kanyang mesa. Sumunod ang iba pang mga bisita. Isa-isa silang tumayo upang magsalita kay Carmen. Ang kanilang mga boses ay mahinahon pero puno ng suporta. Ginawa mo ang tama.
Proud kami sa iyo. Huwag kang matakot, kailangang hamunin ng mga katulad niya. Isang matandang lalaki na may malalim na guhit sa mukha at lungkot sa mga mata ang huling nagsalita. Mahaba na ang buhay ko, sabi niya, at nakita ko na maraming mukha ang kawalang katarungan. Ang ginawa mo ngayong gabi, mahalaga yon. Huwag mong mawala ang lakas na yon, Carmen. Ang bawat boses ay parang gamot na pumawi sa mga sugat sa loob niya. Unti-unting napawi ang kinikilalang takot. Hindi nito tinanggal ang nangyari pero nagbigay ito ng isang bagay na maaari niyang kapit-balikat. Pagkatapos, nang umalis na ang mga huling bisita at pinatay ang mga ilaw para sa gabi, nag-iisa si Carmen sa dressing room. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa maliit na salamin. Namumula ang mga mata, pagod ang mukha, tahimik na lakas. Puno ng isip niya si Carmela, ang bahay nila, ang maliit nilang apartment sa Queens, ang mga kwento bago matulog at mga pangarap sa ballet. Paano kung tuparin ni Marcelo ang kanyang banta? Paano kung hindi niya maprotektahan ang kinabukasang pinaghirapan niyang buuin? Isang mahina na katok sa pinto ang kumalas sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Fernando, ang tono niya ay mas malumanay kaysa dati. Kumusta ka na ba? Sinubukan niyang ngumiti pero nanginginig ang tinig. Natakot ako, Fernando, kung mawawala ako sa trabahong ito. Hindi ko alam kung paano ko susuportahan si Carmela. Umupo siya sa tabi niya, huminga ng malalim. Alam ko ang pinagdaraanan mo, sabi niya. Malakas si Marcelo, pero hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Inabot niya ang kanyang telepono mula sa bulsa. Nakausap ko si Paula. Siya ang may-ari ng lugar na ito. Sinabi ko sa kanya ang lahat at sinabi niya na susuporta siya sa iyo. Tumingin si Carmen sa kanya na palaking mga mata. Ganun po ba? Tumango si Fernando. Alam niya kung sino talaga si Marcelo Ortega, pero alam din niya kung ano ang kinakatawan ng Lepon at kung anong klase ng mga tao ang gusto namin sa trabaho. Sinabi niya na hindi niya hahayaang patahimikin ni Marcelo ang sinuman, lalo na yung mga lumalaban para sa tama. Sumiklab ang pag-asa sa dibdib ni Carmen. Hindi pa tapos, hindi pa ito ang katapusan, pero marahil hindi siya nag-iisa. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, dahan-dahang tumayo. Pagod ang katawan, nanginginig ang espiritu, pero matatag ang puso. Kahit ano pa ang dala ng bukas, haharapin niya ito ng buong tapang. Hindi siya matatakot sa mga katulad ni Marcelo Ortega. Hindi niya hahayaan na magtagumpay ang poot. Dahil si Carmela, ang anak niya, ang dahilan niya, ang pag-asa niya, kailangan ng isang ina na naniniwala sa isang mas magandang mundo. At si Carmen Santiago ang gagawa nito. Kakapasok pa lamang ni Carmen sa staff area nang dali-daling nilapitan siya ni Fernando. Halatang may pagmamadali sa tinig, pero may halong pag-asa. Carmen, hingal niyang sabi, gusto kang makita ni Paula agad-agad. Nagpatawag siya ng emergency meeting. Nasa conference room na lahat ng staff. Napitlag ang dibdib ni Carmen. Bumilis ang tibok ng puso niya. Pero mahinahong inilagay ni Fernando ang kanyang kamay sa balikat niya at dagdag pa, huwag kang mag-alala. Makatarungan si Paula. Naniniwala akong nasa panig niya ka. Nilunok ang kaba, dahan-dahang tumango si Carmen at naglakad papunta sa dulo ng pasilyo. Mabigat ang mga hakbang niya habang papalapit sa malaking conference room sa likod ng restaurant. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo na ang buong staff, mga waiter, kusinero, senior managers, lahat ay nakatingin sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga mata nila ay walang hatol o distansya, kundi puno ng kabaitan, pagkakaisa at tahimik na lakas. Nasa ulo ng mesa si Paula Reyes, ang may-ari ng Lepon. Isang alamat sa mundo ng fine dining sa New York. Kilala si Paula sa kanyang sopistikadong panlasa, matalim na intuisyon at matatag na prinsipyo. Bihira siyang magsalita sa buong team ng diretsyo, pero kapag nagsalita siya, nakikinig ang lahat.
Huminga ng malalim si Carmen at umupo. Ang huling bakanting upuan ay parang isang simbolo na naghihintay sa kanya. Nilinaw ni Paula ang katahimikan, kalmado at may autoridad ang boses. Alam ko kung bakit tayo narito, panimula niya. Kahapon ng gabi, may nangyaring hindi katanggap-tanggap sa restaurant na ito. Isang lugar na itinayo natin sa respeto at kahusayan. Tumigil siya sandali para maramdaman ng lahat ang bigat ng kanyang mga salita. Naipaliwanag na sa akin ang sinabi at ginawa ni Ginong Marcelo Ortega, dagdag niya. Ang kanyang ugali, ang kanyang malupit at racist na mga salita ay isang kahihiyan at nais kong maging malinaw, hindi tinatanggap ng Lepon at hindi kailanman tatanggapin ang diskriminasyon mula kanino man. Kahit na ang pinakamakapangyarihang bilyonaryo sa lungsod. Napabigla si Carmen, lumawak ang kanyang puso sa dami ng emosyon habang nilulon ng kanyang isipan ang bigat ng pahayag ni Paula. Humupa ang tindi ng tono ni Paula pero nanatili ang kanyang mensahe na matatag. Alam ko kung sino si Marcelo Ortega. At alam ko na may mga kahihinatnan ang pagtindig laban sa kanya. Pero ngayon ay hindi panahon para umatras, panahon na para bumangon. Tumingin siya ng diretso kay Carmen, ang mga mata niya ay mainit at tapat. Carmen, hindi ka nag-iisa. Tumindig ka para sa iyong sarili at sa paggawa niyan, tumindig ka para sa ating lahat. Ipinakita mo ang mas higit na lakas sa isang sandali kaysa sa ibang tao sa buong buhay nila. Nasa likod mo kami. Sandali ng katahimikan at saka pumutok ang buong silid sa palakpakan, dahan-dahan muna tapos lalo pang lumakas. Tumayo ang mga miyembro ng team, lumapit kay Carmen, may ilan na hinawakan ang kanyang kamay, may iba na inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Ang mga mukha nila ay puno ng paghanga, ang mga boses ay puno ng pagkilala. Nasa likod mo kami, Carmen. Hindi ka nag-iisa. Pumuno ng luha ang mga mata ni Carmen at dumaloy sa kanyang pisngi. Luha hindi ng takot kundi ng pasasalamat. Ito ang unang pagkakataon sa matagal na panahon na naramdaman niyang tunay na nakikita at ligtas siya. Lumapit siya kay Paula at maingat na nilabas sa nanginginig na mga labi. Salamat po, natakot po ako. Natakot na baka masira ko ang restaurant. Pero hindi ko na po matiis ang manahimik. Maingat na nilapag ni Paula ang kamay niya sa balikat ni Carmen. Walang anuman ang pasasalamat, Carmen. Ikaw ang dapat pasalamatan namin. Ipinaalala mo sa aming lahat kung ano ang tunay na tapang at dangal. Muling sumalita si Paula sa harap ng lahat, puno ng paninindigan ng boses. Naway maging panibagong simula ito. Hindi lang isang lugar ng fine dining ang Lepon. Ito ay isang lugar na itinayo sa integridad. At mula ngayon, hindi na namin hahayaang sirain ng kahit sino ang pagkatao ng aming team. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa reputasyon, at hindi dahil sa anumang dahilan. Sumunod ang isa pang palakpakan, mas malakas at mas taus-puso. Nakatingin si Carmen sa paligid, niyayakap ang bawat mukha at bawat salita ng suporta. Hindi pa man nawawala ang takot, pero hindi na ito ang nagtatakda sa kanya. Ang matapang na paninindigan ni Paula ang naging malaking pagbabago. Hindi lang para sa kumpiyansa ni Carmen, kundi para sa kanyang buong kinabukasan. Ngunit wala siyang inasahan para sa susunod. Kinabukasan, nagising si Carmen sa walang tigil na pagring ng telepono. Nang sagutin niya, nabigla siya. Puno ang inbox niya. Mga text, voicemail, mga notification mula sa social media. Mula dos-dosen ng mensahe, naging daan-daang tapos libo-libo. May nag-record ng kanyang pagtatalo kay Marcelo Ortega ng palihim. Ang video na naipost sa internet noong gabi ay naging viral. Sa loob lamang ng ilang oras, milyon ang nanood. Kumalat ang clip sa iba't ibang platform, Twitter, Instagram, Facebook, na parang apoy sa gubat.
Naging trending worldwide ang hashtag Courage of Carmen. Hindi makapaniwala si Carmen. Ang isang masakit at personal na sandali ay naging apoy ng isang mas malawak na usapin. Isang pampublikong diskusyon tungkol sa rasismo, dangal at pagtindig laban sa kapangyarihan. Mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, dumagsa ang mga mensahe ng paghanga at suporta. Nagbigay ka ng pag-asa sa mga tulad ko. Sulat ng isang estudyante sa Brooklyn. Pinapaalala mo sa amin na hindi namin kailangang manahimik. Nagtipon ng mga reporter sa labas ng Lepon. May ilan na naghintay pa sa maliit niyang apartment sa Queens, naghahanap ng pahayag, larawan, reaksyon. Sa isang iglap, si Carmen Santiago, isang tahimik na server na dati gusto lang makapagtapos ng shift, ay naging simbolo ng tapang, tibay at pagtanggi sa kawalang katarungan. Sumali rin sa usapin ang mga sikat na tao. Pinuri siya ng mga pampublikong personalidad dahil sa kanyang biyaya at lakas sa gitna ng pagsubok. Tinawagan siya sa mga talk show, ibinahagi ng mga news outlet ang kanyang kwento. At sa lahat ng ito nanatili si Carmen na grounded, nanginig pero hindi nabigo, nagbago pero hindi nakilala sa katanyagan. Hindi niya hiniling ang atensyon. Ang gusto lang niya ay mabigyan ng mas magandang buhay ang anak niya na itinayo sa pagsisikap at integridad. Pero ngayon, umabot na ang kanyang boses ng higit pa sa kanyang inaasahan. At sa isang di inaasahang liwanag, naisip ni Carmen na hindi lang ito isang viral moment. Ito ay isang simula. Ibinahagi ng mga artista, aktivista at mga leader publiko mula sa iba't ibang larangan ang viral na video. Pinupuri ang tahimik na lakas na ipinakita ni Carmen. Sa isang kisap mata, siya ay naging simbolo, isang di sadyang ilaw ng pag-asa para sa mga naisantabi, mga nakalimutan at sino mang pinatahimik ng pagkiling at kawalang katarungan. Ngunit kasabay ng papuri ay dumating ang isang madilim na bahagi. Sumiklab ang isang alon ng mapanirang reaksyon kasabay ng suporta. Pinuno ng mga insulto at banta ang internet ng mga troll at taga-suporta ni Ortega. Inaakusahan si Carmen ng pag-orchestrate ng iskandalo para lamang sa pansin. Tinawag siyang sinungaling, pamatay gulo at iba pang mas masama pa. May ilan pang nangako ng paghihiganti dahil sa pagkahiyang na idulot niya kay Marcelo Ortega. Buhay na ni Carmen ang pasaning hatid ng pagkiling mula pagkabata, ngunit ang bagong uri ng matinding pagsusuri ay ibang-iba. Pakiramdam niya ay pinagmamasdan siya ng mundo. Ang ilan ay pumupuri, ang ilan ay nanunuyot. Ang mga masasakit na salita sa social media ay nagdulot sa kanya ng pag-aalala. Palaging tinitingnan ang likuran, nanginginig sa bawat hindi inaasahang tunog. Ang dating kanlungan nilang apartment ni Carmen at Carmela ay hindi na gaanong komportable. May mga paparazzi na naglilibot sa labas, sinusubukang kumuha ng larawan o kunin ang impormasyon mula sa mga kapitbahay. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan para kay Carmela, isang malakas at nagmamadaling katok sa pinto ang nagdala ng takot sa dibdib ni Carmen. Sumilip siya sa peephole. Dalawang reporter na may hawak na kamera ang pumipitik sa kanyang pinto. Hinawakan ni Carmen ng mahigpit si Carmela, mahinahong nagsenyas ng katahimikan. Pinigil niya ang hininga habang patuloy ang pagtok. Ang tibok ng puso'y parang bumabagsak sa kanyang mga tenga. Nang tumigil na ang mga reporter at umalis, naramdaman niya ang matinding kirot sa dibdib. Isang takot ng ina para sa kaligtasan ng anak. Nakatira siya sa gitna ng unos, sa isang panig, paghanga at inspirasyon. Sa kabilang panig, galit at panganib. Pagod at nag-aalangan, nilabanan niya ang takot araw at gabi. Ngunit sa tuwing titingin siya sa malalaking mata ni Carmela, na puno ng tiwala, muling sumisibol ang kanyang determinasyon. Wala siyang ibang pagpipilian, kundi maging matatag.
Hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa kinabukasan ng anak. Sa mga mahirap na araw na sumunod, hindi iniwan ni Paula Reyes ang tabi niya. Malinaw na ipinahayag ng may-ari ng restaurant na hindi lang empleyado si Carmen, pamilya na siya. Nag-hire si Paula ng pribadong seguridad para samahan si Carmen papunta at pabalik ng trabaho. Nangako siyang gagamitin ang lahat ng resources para protektahan si Carmen laban sa anumang panganib. Para kay Paola, naging simbolo si Carmen ng mga pinapahalagahan ng Lepon: integridad, dignidad at tapang sa harap ng kawalang katarungan. Ngunit ang pinakamalaking takot ni Carmen ay si Marcelo Ortega, na mula nang umalis ng restaurant ay nanahimik. Kahit tahimik, nangingibabaw pa rin ang anino niya. Kumakalat ang mga usap-usapan online tungkol sa posibleng paghihiganti niya. Sa kanyang kayamanan at impluensya, kayang durugin ni Ortega si Carmen nang walang kahirap-hirap. Ngunit sa kabila ng takot, alam ni Carmen na may nagbago. Hindi na siya nag-iisa. Nagpasimula ang kanyang tinig ng isang mas malawak na usapan, isang dialogo na lumalampas sa mga pader ng restaurant. Ang kanyang pagtindig ay nagmulat sa mga tao, nagising ang mga matagal ng yumuko o pumayag sa kawalang katarungan. At kahit hindi tiyak ang landas na tatahakin, napakarami na niyang nalakbay para bumalik. Bawat araw ay tila isang pagsubok, may mga headline, mga tawag at mga estranghero na humihingi ng larawan. Hindi humupa ang unos sa 12:00. Ngunit isang umaga, muling nag-iba ang lahat sa isang paraang hindi niya inasahan. Personal siyang tinawagan ni Paula. May bago at kakaibang enerhiya sa boses nito. "Carmen," mahina niyang sabi, "may paparating tayong espesyal na bisita, isang tao na nais kang makaharap ng personal. Naniniwala akong ito ay isang sandaling hinding-hindi mo malilimutan." Mabilis ang tibok ng puso ni Carmen. Nasanay na siya sa mga sorpresa nitong mga nakaraang linggo, ngunit may kakaibang nagpalabog ng kaba at pagkamangha sa tinig ni Paula. Sa hapon na iyon, isang makintab na itim na kotse ang dumating sa harap ng Lepon. Bumaba mula rito ang isang pamilyar na mukha, kalma, matalino, may katangi-tanging salamin sa mata at isang mabait na ngiti na hindi na kailangan pang ipakilala. Siya ay si Bill Gates. Magalang siyang tinanggap ni Paula, pagkatapos ay tahimik na dinala sa pribadong dining suite kung saan naghihintay si Carmen. Humihinga ng mahina, mga palad basang-basa sa hindi makapaniwalang damdamin. Lumapit si Gates at iniabot ang kamay. "Carmen Santiago," malumanay niyang sinabi, "isang karangalan ang makilala ka. Narinig ko ang ginawa mo at tunay akong naantig." Tumayo si Carmen at niyakap ang kamay niya, nanginginig dahil sa emosyon. "Salamat po," sabi niya. "Nabigla ako at naiinip na nandito kayo." Umupo si Bill Gates, may kababaang loob at tapat ang tinig. "Pinanood ko ang nangyari," sabi niya. "Ang paraan ng pagtindig mo sa gitna ng kalupitan, tumama ito ng malalim sa akin. Sa panahon na madaling manahimik, ang ginawa mo ay hindi iyon." Mahina pero puno ng paninindigan ng boses ni Carmen. "Hindi ko kayang manahimik. Walang karapat-dapat tratuhin ng ganoon." Tumango si Gates, ang tingin ay matatag at mapanuri. "Tama ka. Ang mga ginawa mo ay nagbigay inspirasyon sa mga tao sa buong mundo. Nagsimula ka ng usapan na matagal nang kailangan." Tumigil siya sandali, yumuko ng bahagya, seryosong tinig. "Ako at ang aking mga kasamahan ay nagtatrabaho sa isang proyekto na tinatawag naming Project Decency. Isang inisyatiba para protektahan ang mga manggagawa, lalo na ang mga empleyado at sino mang nakakaranas ng diskriminasyon. Anumang industriya o posisyon, ipinakita ng nangyari sa iyo kung gaano ito ka-urgent." Napatingin si Carmen. Hindi niya nilayon na baguhin ang mundo. Pero sa pagsalita niya, nabuksan niya ang pinto para sa pagbabago. Tiningnan siya ni Gates,
Hindi bilang bilyonaryo o pilantropo, kundi bilang isang taong tunay na nakakita sa kanya. Ikinalulugod naming makuha ang iyong pananaw, Carmen. Gusto naming siguraduhin na hindi na muling mapag-isa ang mga katulad mo. Sa sandaling iyon, napalibutan ng mga taong dati mga estranghero, ngunit ngayon ay nakikiisa sa kanya. Napagtanto ni Carmen Santiago ang isang malalim na katotohanan. Hindi na siya basta nakaliligtas, siya ay nangunguna. Sandali nanahimik si Carmen, nalulunod sa damdamin. Tumalon ang puso niya, napigil ang hininga, tumingala siya kay Bill Gates, nanginginig ang boses sa emosyon at di makapaniwala. Tunay po ba, Gino Gates? Mahinang sabi niya. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Higit pa ito sa anumang aking naisip. Ngumiti si Gates ng mahinahon, ang mga mata niya ay puno ng layunin. Siyempre, Carmen, nagpasimula ka ng isang bagay na mas malaki kaysa sa ating lahat. Isang kilusan na lumalago dahil sa tapang na ipinakita mo. Naniniwala kami na panahon na para mabigyan ito ng tinig at nais naming ikaw ang maging mukha ng Project Decency. Ipinaliwanag niya kung paano pagsasamahin ng inisyatiba ang mga non-profit, mga tagapagtanggol ng batas, mga tagapag-ayos ng komunidad, at mga negosyo na may malasakit sa lipunan upang makalikha ng tunay na pagbabago sa patas na pagtrato sa mga manggagawa. Habang nagsasalita siya, naramdaman ni Carmen na may nagbago sa kanyang kaluluwa. Parang isang pintuan na hindi niya alam ay biglang bumukas. Pumuno ang isip niya ng mga larawan, mga mahabang gabi na inaalagaan si Carmela ng mag-isa, ang hapdi ng araw-araw na pagkiling at ang mahalagang sandali sa lepon nang siya ay tumindig. Mahina pa rin ang boses niya, ngunit may bigat na ang tono. Ikinararangal ko po ito, Ginoo Gates, totoo. Ngunit hindi ko inakalang may taong tulad ko ang maaring maging bahagi ng isang makabuluhang bagay na ito. Nangangamba po ako na baka hindi ako sapat. Maingat na umiling si Bill Gates, matatag ang boses. Carmen, ang dahilan kung bakit ikaw ay perpekto para dito ay hindi dahil sa katanyagan o karanasan. Ito ay dahil sa iyong pagkatao. Ang tapang na ipinakita mo ay eksaktong kailangan ng kilusang ito. Naiintindihan mo ang laban ng personal. Iyan ang dahilan kung bakit higit ka pa sa sapat. Lumulobo ang puso niya. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa mundo ay nakapapatibay at nagpapakumbaba. Huminga siya ng malalim, natagpuan ang kalinawan. Tinatanggap ko po, sabi niya. Gusto kong tumulong. Kung magagamit ko ang aking tinig para matiyak na walang iba pang dumaan sa aking karanasan, ibibigay ko po ang lahat ng aking makakaya. Ngumiti si Bill at tumayo, inabot muli ang kamay. Salamat, Carmen, hindi ito magiging madali, may mga pagsubok. Ngunit sa iyong integridad at lakas, naniniwala akong kayang baguhin ng Project Decency ang buhay. Habang umalis siya, nanatili si Carmen sa tahimik na silid. Ang kanyang isipan ay puno ng emosyon at bigat ng bagong layunin. Ang sandaling ito ay hindi lamang isang punto ng pagbabago. Ito ay isang tawag. Isang tawag na lampas sa kanyang sarili. Ngayon ay may misyon siya, maging tinig ng mga hindi nakikita, hindi naririnig at mga unfair na tinatrato. At hindi niya tatahakin ang landas na ito ng nag-iisa. Ang mga oras pagkatapos ng mahalagang pulong ay mabilis na lumipas. Sa tahimik na VIP room, sinubukan ni Carmen na pakalmahin ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng nangyari. Hindi na lang siya basta tumatayo, lumalakad na siya patungo sa isang mas malaki. Ang pagtanggap sa bagong papel ay nangangahulugan ng pagbabalik sa gitna ng unos ng media. Muling lumabas ang kanyang mukha sa mga headline, hindi lang bilang babaeng tumindig kay Marcelo Ortega,
kundi bilang isang lumalakas na tagapagtanggol ng katarungan at pagkakapantay-pantay. Dumagsa ang mga paanyaya mula sa mga pahayagan, talk show, mga panel ng advokasya at mga forum ng komunidad. Isa sa mga pinakahabang inaasahang pagpapakita ay sa CNN habang nakaupo siya sa maliwanag na ilaw ng studio. Nakatutok ang mga lente ng kamera sa kalooban kanya, ramdam niya ang buong bigat ng platapormang naibigay sa kanya. Tumingin ang host, isang respetadong mamamahayag na may tahimik na paghanga at nagtanong, "Carmen, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas para tumindig laban kay Marcelo Ortega?" Hindi nagatubili si Carmen. Hindi ito galit, mahinahong sagot niya. Ito ay paggalang sa sarili at paniniwala sa kabaitan. Hindi ko maisip na palalakihin ang aking anak sa mundong natatakot magsalita. Gusto kong malaman niya na bawat tao, anuman ang pinagmulan, trabaho o kasaysayan ay karapat-dapat sa respeto. Ang sagot niya ay umalingaw-ngaw sa buong bansa. Dumagsa ang mga email, mga liham, direct messages, mga komento mula sa mga estranghero, mga ordinaryong tao na nagsabing siya ang nagbigay sa kanila ng lakas upang mahanap ang kanilang sariling tinig. Ngunit kasabay ng liwanag ay may mga anino. Hindi lahat ay pumupuri. Ang mga taga-suporta ni Marcelo Ortega, mga racist at mga taga-suporta ng conspiracy theory ay naglunsad ng malupit na atake online. Tinawag siyang opportunist. Kumalat ang mga balita na sinadya niya ang pagtatalo para sa katanyagan at pera. Dumagsa ang mga kasinungalingan at puot sa kanyang telepono at inbox, lalo na mula sa mga anonymous na account na nagbabanta sa kanya at sa kanyang pamilya. Isang gabi, habang nilalagay na ni Carmen sa higaan si Carmela, tiningnan niya ang kanyang telepono at nakita ang isang mensaheng nagpanginig sa kanya, "Hanggang kailanman, nagkamali ka ng malaki. Pagsisisihan mo ang pagtawid mo kay Marcelo Ortega." Naramdaman niyang humigpit ang dibdib at nanlaki ang lalamunan sa takot. Inaasahan niya ang mga pag-atake, ngunit ang ganitong kalupitan ay labis na tumagos. Ngunit hindi siya umatras. Nasa tabi niya sina Paola at Fernando sa bawat hakbang. Pinalakas ni Paola ang seguridad, nagtalaga ng 2 bagong miyembro ng team upang samahan si Carmen sa pagpasok sa restauran at mga kaganapan. Hindi niya hahayaan na patahimikin ng takot ang taong nagpapaalala sa mundo ng kanyang konsensya. At palaging nakikipag-ugnayan si Bill Gates, nagbibigay ng payo, suporta at katiyakan. Hindi ka nag-iisa, paalala niya, at hindi ka kailanman mapag-iisa. Nagtitiwala si Carmen sa suporta habang nilalakbay ang kanyang bagong katotohanan. Sa kabila ng pressure, mga banta at pagod, nanatili siyang nakatuon sa dahilan kung bakit niya sinimulan ito, si Carmela at bawat batang tulad niya. Mga batang karapat-dapat lumaki sa mundong ang kabaitan ay nananaig sa kalupitan, kung saan ang dignidad ay hindi isang luho, kundi isang karapatan. Hindi kailanman hiniling ni Carmen Santiago na maging simbolo, ngunit siya ay naging mas makapangyarihan pa kaysa sa maibibigay ng katanyagan, isang tinig ng katotohanan sa mundong madalas tumitingin sa kabilang direksyon. At anuman ang susunod, handa siyang magpatuloy. Sa isang tawag, inialay ni Bill Gates ang matatag na paalala na kailangang marinig ni Carmen. "Carmen," mahinahong sabi niya, "ang pinakamahalaga ngayon ay manatili kang matatag. Habang lumalakas ang mga kritiko mo, patunay lang iyon na mahalaga ang tinig mo. Hindi ka nag-iisa. Ipinapahayag mo ang boses ng marami na walang pagkakataong magsalita para sa kanilang sarili." Tumagos ng malalim ang mga salita niya, parang gamot sa unos na dinaranas ni Carmen. Sa bawat pag-atake ng galit o pagbabanta, pinapaalalahanan niya ang sarili. Hindi lang ito laban niya, ito ay isang misyon para kay Carmela at para sa lahat ng mga kwento na hindi kailanman naikwento. Sa likod ng eksena, hindi tumigil si Marcelo Ortega.
Bagamat wala sa mata ng publiko, aktibo siyang nagsisikap na sirain ang Project Decency. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon sa negosyo at politika upang pilitin ang mga posibleng katuwang na umatras sa suporta. Ngunit lalo lang nitong pinatindi ang apoy. Habang sinisikap niyang patahimikin si Carmen, lalo namang naging malakas at hindi mapipigil ang mensahe nito. Nagkaisa ang mga kumpanya, lider sibil at mga ordinaryong tao upang suportahan siya. Habang mas pinipilit ni Ortega, lalo namang lumalakas ang layunin ni Carmen. Sa opisyal na paglulunsad ng Project Decency, tumindig si Carmen sa isang malaking entablado, pinapansin ng daan-daang mata. Bilang pangunahing tagapagsalita, dama niya ang bigat ng bawat kwento na kanyang kinakatawan. Ngunit ramdam din niya ang kapangyarihan. Hindi ako narito para magbatikos, panimula niya, matatag at malakas ang boses. Narito ako para sabihin, hindi natin pwedeng ipagwalang bahala ang kawalang katarungan. Kung magsasama-sama tayo, kaya nating baguhin ang sistema, isa-isang tinig, isang gawa, isang sandali. Pumutok ang mga palakpak mula sa madla, malakas, maindayog, puno ng damdamin. Pinagmasdan niya ang mga mukha sa audience, mga mukha ng pag-asa, suporta at pagmamalaki. At sa sandaling iyon, alam ni Carmen na ito ay simula pa lamang. Mahaba ang daraanan. Tunay ang mga pagsubok, ngunit hindi na siya nag-iisa. Pagkatapos ng gabi, bumalik siya sa Lepon, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Kumikislap ang mga kristal na chandelier sa itaas, ngunit ngayong gabi, pakiramdam ng restaurant ay nag-iba. Hindi na ito basta lugar lamang, isa na itong simbolo ng pagbabago. Sa ballroom, ngumiti ang mga kilalang mukha, mga aktivista, tagapagtanggol, mga leader sa negosyo at komunidad. Nasa entablado sina Paula Reyes at Bill Gates, pareho'y may ngiting paghanga. Nang tumindig si Carmen sa podium, muling dumami ang palakpak. Huminga siya ng malalim at pinahintulutang magsalita ang kanyang puso. Ngayong gabi, bumabalik ako sa lugar kung saan isang maliit, ngunit makapangyarihang sandali ang nagbago ng buhay ko magpakailanman, panimula niya. Dito ako tumindig para sa isang bagay na mas malaki kaysa sa aking sarili, ang dignidad. Noong gabing iyon, natagpuan ko ang aking tinig. At ngayon, ginagamit ko ito para sa lahat ng mga taong nananatiling hindi naririnig. Tumigil siya, hinarap ang mga mata ng mga naroon. Sa mga nakaraang linggo, nakita ko ang liwanag at dilim, suporta at kalupitan, kabaitan at malalim na pagkiling. Ngunit kung may isang aral akong natutunan, ito'y ito. Ang kabaitan at dignidad ay mas malakas kaysa sa poot. Tumingin si Paula na may kumikinang na mga mata. Tumango si Bill Gates ng matatag at puno ng paghihikayat. Ikinararangal kong ilunsad ng opisyal ang Project Decency, isang misyon upang protektahan ang mga mahihina lalo na sa komunidad at hamunin ang diskriminasyon saan man ito lumitaw. Ito ang ating sandali upang bumuo ng isang matapang at pangmatagalang pagbabago. Muling pumuno ang silid ng palakpak, malakas, taos-puso, matatag. Humina ang boses ni Carmen, ngunit mas lumalim ang mensahe. Madalas kong tinanong ang sarili, kaya ba ng tapang ng isang tao ang magdala ng pagbabago? Ang sagot, oo. Oo, kaya nito. Isang tapang na gawa ang makapagsisimula ng pagbabago na aabot sa milyon-milyon. Tumingin siya ng buong paninindigan sa buong silid. Hindi ito laban ng iisang tao, laban nating lahat ito. Kapag nanahimik tayo, lumalakas ang kawalang katarungan. Ngunit kapag tumindig tayo, nagsalita ng katotohanan at pinrotektahan ang dignidad ng isa't isa, bumubuo tayo ng mundong dapat paniwalaan. Tumayo ang lahat sa palakpak, marami ang natigilan sa luha. Matatag na nakatayo si Carmen, hindi na lang dating server, ngunit tinig ng isang kilusan.
Pagkatapos ng seremonya, nilapitan siya ni Paula na may ngiting tagumpay. Carmen, sabi niya ng may init, pinakita mo sa aming lahat na walang kayamanan o kapangyarihan ang makakatalo sa tunay na dignidad. Sumunod si Gates, inilagay ang kamay niya sa balikat ni Carmen nang may suporta. Hindi ka na lang tagapagsalita, Carmen. Ikaw ang kaluluwa ng kilusang ito at magkakasama, babaguhin natin ang mga buhay. Tumingin si Carmen sa restaurant na minsang naging lugar ng trahedya, ngayon ay isang monumento ng pag-asa. Hindi pa siya sigurado kung magpapatuloy siya sa trabaho sa Lepon o ibubuhos ang sarili sa advokasya. Ngunit isang bagay ang malinaw, may layunin na ang buhay niya. Paglabas niya sa masiglang kalye ng Manhattan, ang buwan ay nagbigay liwanag sa ibabaw habang siya'y huminto upang tumingin sa itaas, may tahimik na ngiti sa labi. Hindi ko alam kung ano ang dala ng bukas, bulong niya sa sarili. Pero alam ko ito, palagi akong tutindig para sa kabaitan, tapang at dignidad. At iyon ang naging mensahe niya sa mundo, na kahit sino ka man, gaano ka man kaliit o kahina ang loob mo, ang iyong tapang, kabaitan at dignidad ay kayang magbago ng mundo. Ang kwento ni Carmen Santiago ay patunay na ang isang tinig, kapag itinataas sa katotohanan, ay makakapagbigay inspirasyon ng pandaigdigang pagbabago. Kung ikaw ang nasa kanyang kalagayan, tatayo ka ba? Kung naantig ka ng kwento ni Carmen, pakipindot ang like sa video na ito. Ibahagi ito sa nangangailangang makarinig at mag-subscribe para sa iba pang makapangyarihang kwento ng tapang at pagbabago. Salamat sa panonood at huwag kalimutan, may kapangyarihan kang magbago ng mundo.